May mga nagsabi sa akin na 1 taon na daw wala ang asawa ko. Pero paanong wala? Kung kagabi lang, kasama ko pa siya. Masaya kami nagluluto ng panghapunan, kasama ko siya kumain, sabay nanood ng movie. Kung matagal na siyang wala, sino ang kasama ko araw-araw? Ito ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa utak ko simula nung umagang pagising ko na wala ang asawa ko sa tabi ko. Sa 5 taon namin mag-asawa, masasabi kong perpekto ang relasyon namin. Walang away, walang selusan, walang sigawan. Tahimik, maayos, masaya. Araw-araw ko pa rin siyang hinahatid sa opisina bago ako pumasok sa trabaho. Routine na namin yun. Noong umagang hinahanap ko ang asawa ko, akala ko bumaba lang para magluto ng almusal. May pasok pa kami pareho. Pero pagdating ko sa baba, sobrang tahimik ng bahay. Malinis ang kusina, walang niluluto, walang ingay. Parang wala akong kasamang nakatira ron. Bigla akong kinabahan. Lumabas kagad ako at tinanong ang mga kapitbahay kung nakita ba nila umalis ang asawa ko. Wala raw. Wala rin nakapansin. Sabi pa nila, i-check ko raw kung may nawawalang gamit. Baka naglayas. Dali-dali ako umakyat. Binuksan ang cabinet. Hinanap ang bag, damit, sapatos. Pero nandun lahat. Walang kahit anong nawawala. Kaya pinilit kong kumalma. Baka may binila lang saglit. Tanghalian na, wala pa rin siya. Hapon, wala. Gabi na, wala pa rin. Paulit-ulit ko siyang tinawagan pero nakasara ang phone. Tinawagan ko ang pamilya niya. Galit ang sumagot. Sinisisi nila ako. Sabi nila, kasalanan ko raw kung bakit ako iniwan. Hindi ko maintindihan kung bakit iniwan ang sinabi nila. Kaya dumiretso na ako sa presinto para i-report na nawawala ang asawa ko. Pero ramdam ko agad na iba ang tingin nila sa akin. Hindi awa, hindi pag-aalala. Parang may hinala. Parang may alam sila na hindi ko alam. Lumipas ang 1 linggo, wala pa rin siya. Hanggang isang gabi may kumatok sa pinto. Isang kapitbahay. Tahimik ang boses niya. Parang nagdadalawang isip. Sabi niya, "Martin, matagal nang patay ang asawa mo. 1 taon na." Hindi ako natawa. Hindi rin ako umiyak. Naggalit ako. Paanong patay kung noong 1 linggo lang, masaya pa kami. Sabay kami nag-breakfast, sabay nagluto ng dinner, sabay nanood ng movie. Kaya pinakita ko sa kanyang CCTV footage nung gabi bago siya nawala. Masaya kami. Nagtatawanan sa kusina. Pero doon ako natigil. Bakit ako lang ang kuha sa CCTV? Naghanap pa ako ng ibang footage few days earlier. Nag-movie night kami noon. Pero bakit ako lang kita sa CCTV? Ako lang ang nakaupo sa sofa. Nakangiti. Parang may kausap. Pero wala akong katabi. Humingi din ako ng CCTV footage sa kapitbahay kung saan kita ang tapat bahay namin. Araw-araw kong hinahatid ang asawa ko papasok. Pero sa footage, ako lang ang sumasakay mag-isa sa kotse. Para may kinakausap ako bago umalis. Pero wala akong katabing tao. Nagtanong pa ako sa iba. Pare-pareho lang sagot nila. Ako lang daw nakikita nila sa CCTV. Galit na galit akong pumunta sa opisina ng asawa ko. May guard doon na lagi kami binabati tuwing hinahatid ko siya papasok ng building nila. Tinanong ko siya kung nakikita ba niya ang asawa ko tuwing umaga. Tumahimik siya sandali bago sumagot. Sabi niya, "Sir, wala po kayong hinahatid." Nagtataka raw siya noon, pero hinayaan na lang niya dahil alam daw niya ang totoong nangyari sa asawa ko.
Humingi rin ako ng CCTV footage ng building. Pareha lang. Ako lang ang nakikitang pumapasok ng building. Ako lang nagbubukas ng pinto. Ako lang nakangiti na parang may kasama. Pero may hindi pa tapos sabihin ang guard. Huminga siya ng malalim bago niya aminin. Hindi raw ako mag-isa nun. 1 taon na nakalipas, may mga araw raw na may kasama akong babae. Kamukhang kamukha ng asawa ko. Pero hindi raw kumikilos tulad ng normal na tao. Hindi kumukurap, hindi lumilingon. At tuwing binabati niya raw kami, ako lang ang sumasagot. Minsan daw, nauuna na akong pumasok ng building. Pero naiiwan siya sa labas, nakatayo lang. Nakatingin sa likod ko. Parang may hinihintay. May CCTV raw na hindi niya ipinapakita kahit kanino. Sa footage na yun, makikita raw na papasok ako mag-isa. Pero ilang segundo matapos magsara ang pinto, may lilitaw sa frame. Isang babaeng nakatayo sa eksaktong pwesto kung saan ako madalas huminto bago siya sumakay ng kotse. Hindi malinaw ang muka, pero malinaw na hindi siya gumagalaw. Doon ko naalala ang isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw. Nagising ako at nakita ko ang asawa ko sa paanan ng kama. Nakatayo lang, tahimik. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ako natakot. Pag-uwi ko ng bahay, doon sabay-sabay bumalik ang alaala. 1 taon ang nakalipas. Gabi yun. Nagselos ako sa katrabaho ng asawa ko. Nag-away kami. Malala. Nagbatuhan ng gamit at umalis ako ng bahay. Pagbalik ko, lasing na lasing ako. Nag-away ulit kami sa may hagdan. Pero hindi ko sinasadya. Natulak ko siya. Bumagsak siya. Hindi na gumalaw. Pagkatapos nun, parang may parte ng memory ko na nawala. Doon sa parte na sobrang na-trauma ko. Kaya wala akong maalala. Hindi binira ng utak ko ang asawa ko. Ang binira lang niya ay yung sandaling nawala siya. Pinuno ang isip ko ng kwento at ng bersyon kung saan buhay pa ang asawa ko. Masaya kami. Walang away, walang bangkay. Kaya araw-araw, kasama ko pa rin siya. Sa isip ko. 1 buong taon na akala ko totoo ang lahat. Hindi ko alam kung guni-guni lang o kung mas may malala pa ron. Ang alam ko lang, 1 taon ako namuhay sa kasinungalingang akong mismong gumawa. Hanggang ngayon, araw-araw pa rin ako naghahatid. Mag-isa pa rin akong sumasakay ng kotse. Pero minsan, kapag humihinto ako sandali bago umandar, pakiramdam ko may nakatayo sa gilid ng pinto. At kahit alam kong wala na siya, hindi ako sigurado kung ako na lang ba ang hindi nakakakita o kung ako na lang ang nakakakita. Dahil kung kaya kong lokohin ang sarili ko ng 1 taon, ano pa kaya ang kaya kong paniwalaan para hindi harapin ang katotohanan?